Run with endurance. Tumakbo tayo ng may kasiglahan. Takbo na may kasiglahan, may kalakasan, at may malakas ng pananampalataya. Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Therefore, nakita na naman natin word na therefore, then, I encourage you mga kapatid, basahin niyo po yung previous chapter, which is chapter 11. Napakaganda po. But then, bubaya ko na lamang po sa inyo. Then we move on. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us, and let us run with endurance the race that is set before us. Run with endurance. At sabi doon, tayo tumakbo ng may kasiglahan, kalakasan, malakas na pananampalataya. But then, sa ating pagtakbo, sa ating takbuhin, o sa ating buhay ngayon, para tayong isang runner, meron tayong takbuhin. May simula at meron din wakas. Parang yung runner. At sabi doon, sa ating pagtakbo, we must lay aside every weight. Lay aside every weight. Alisin na natin yung mga bagay na nakakapagpabigat sa ating pagtakbo. Di ba na napakasarap tumakbo kapag magaan ang iyong suot, kapag yung iyong sapatos ay magaan, napakasarap tumakbo. Di ba? Walang anumang bagay na nagpapabigat. Yun po ang nais ng Bible. As we run towards our goal, towards the finish line, we need to run with endurance, but then we lay aside. Alisin na natin yung mga bagay na nakakapagpabigat sa ating pagtakbo. Mga bagay na nakakapagpabigat sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Lay aside every weight. Yan. Ano ba yung mga weight na ito? What are these things? What are these weight or excess weight? So these are unforgiveness. Yan. Isa sa mga bagay na nakakapagpabigat sa ating buhay. Unforgiveness. May mga tao pa tayo na hindi napatawad. Mga kapatid, yan ay makakapagpabigat sa ating puso. At alam niyo po yan, mga kapatid. Yes, hindi ko po alam yung mga pangyayari sa inyong mga buhay. Maaaring labis kayong nasaktan, na isang tao may nagawa sa inyo na labis na ikinasakit ng inyong damdamin. Yes, hindi ko alam yung inyong mga pangyayari. Maging kayo, hindi ko alam yung pangyayari sa aking buhay. Pero ang Panginoon ang nakakaalam. Remember, He is everywhere. He knows everything. Ating Panginoon. Alam ng Panginoon kung anong yung pinagdaanan o pinagdaanan. So, unforgiveness, weight yan, mga kapatid. And I encourage you na at according sa salita ng Panginoon, we lay aside. Mabigat man yung nagawa sa iyo ng tao na ito, ipaubaya natin sa ating Panginoon. Yung mga nangyari na yun, and then we let it go. Patawarin na para makalaya na tayo sa bagay na yan. Ano pa man yung mga kabigatan na yan, lagi natin tandaan yung ginawa
ng ating Panginoong Hesukristo on the cross. Yung ginawa sa Kanya ng mga tao, wala nang bibigat pa sa dinanas, sa lupit, na dinanas, hirap, na dinanas ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Wala nang hihigit pa. Walang papantay sa ginawa ng ating Panginoon upang bayaran ang iyong kasalanan. Napaka-tindi ng ating kasalanan bilang tao, but then, dahil sa pag-ibig sa atin ng ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay, kanyang katawan, kanyang dugo, para sa iyo at para sa akin. Pinatawad niya tayo. Humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon, binigay niya tayo ng kapatawaran. Kaya wala nang higit pa, mga kapatid. Ano man yung inyong naranasan, ipaubaya natin sa Panginoon. Lay aside that weight sa ating buhay para tayo makalaya. Tumakbo ng magaan. Unforgiveness, hatred, jealousy, unthankful. Yan. So, dapat maging thankful tayo, maging appreciative tayo, mga kapatid, sa mga bagay. Meron tayo. Dahil lahat ng yan, mga kapatid, lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Hindi natin yan makukuha na sarili lang natin. Dahil lahat ng bagay, lahat ng source ay nanggagaling sa ating Panginoon. Yes, nakamit natin yung mga bagay na yan dahil tinarabaho natin, nag-isip tayo, nagpagal tayo. Pero ang source ng ating kalakasan, ang source ng ating health, ang source ng ating protection, ang source ng ating wisdom, lahat yan ang gagaling sa Panginoon. Source ng ating buhay, gagaling sa Panginoon. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa ating Panginoon. Kaya lahat ng yan, we give all the glory and honor sa ating Panginoon. So, ungrateful, unappreciative, unloving. Yung mga bagay, mga kapatid, ilan lamang ito sa mga bagay na nakakapagpabigat sa ating takbuhin at sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi ng Bible, lay aside those weights at kayo mismo ang nakakaalam kung ano yung mga bagay na nakakapagpabigat sa iyo. Ano man yun, mga kapatid, hindi ko man nabanggit dito sa aking listahan. Kapatid, ibigay na natin yan sa Panginoon. Give it all to God. Then move on. Move free. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay pinalaya na. Lahat ng pinalaya ng ating Panginoon ay tunay na malaya na. Kaya, tumakbo tayo, mga kapatid, na walang anumang nagpapabigat sa atin. So, run with endurance or run with durability, persistence, continuity. Ano ba yung naka-enclose sa endurance na yan? Patience, strength, wisdom. Yan yung mga kailangan. Parang sa isang runner. Di po ba? Sa isang tumatakbo, nakipag-compete. With endurance, kailangan niya rin yung patience, strength, and wisdom. Ganon din po tayo. Spiritually, we are running the race that is set before us. And we need patience, strength, and wisdom. Lahat ng yan, kanino nanggagaling? Hindi sa Panginoon. Sa Panginoon pa rin yan. Lahat ng yan, lahat ng kailangan natin sa ating pagtakbo sa buhay na ito, going to the finish line, He will provide all of this. God will provide all of this. Dahil siya ang ating Jehovah Jireh, our great and mighty provider.
Amen po ba, mga kapatid? He will be the one to sustain us from start to finish. Tandaan po natin, mga kapatid, sa bawat takbuhin ay may finish line. Hindi habang buhay tayo itatakbo, but merong finish line. Kagaya ng isang runner, the moment na siya ay tumakbo, ang kanyang focus ay naroon na sa finish line. Dahil alam niya na pansamantala lang yung kanyang pagtakbo. Nakapokus na siya dun sa finish line. Kaya, he gives all his best to run. Mabilis. Going to the finish line. Kaya, ganun din po tayo. May race tayong tinatakbuhan ngayon sa ating buhay, but there is the finish line. Kaya, we give all our best para sa ating Panginoon. Dahil ang nag-aabang sa atin, sa finish line ay ang ating Panginoong Jesucristo.